So ngayon, nakapag-ipon ako ng mga 50 mil. Kung magnenegosyo ba ako, papatuloy ko muna yung pag-iipon ko. Yan ang magandang tanong. Kahit OFW, tanong din yan eh. May konting pera ka, ano bang gagawin mo? Magnenegosyo ka ba o pagpapatuloy mo yung pag-iipon? Etong sagot ko sa inyo, hindi ka magkakamali rito. Hindi ito parang katulad ng advice ng iba, pulpul, na alam mong hindi applicable sa lahat. Ito, applicable sa lahat to. Anong gagawin mo kapag may pera ka, 50 mil, tapos hindi mo pa alam kung anong gagawin mo, tapos empleyado ka, magnenegosyo ka ba o itutuloy mo yung pag-iipon mo? May pera ka, 50 mil. May pera ka, hindi mo pa alam kung anong ginagawa mo, kung magnenegosyo ka ba o dadagdagan mo yung ipon mo, wag mo munang galawin yung pera hanggang alam mo na ginagawa mo. Dagdagan mo lang ipon mo. Hindi ka magkakamali dyan. Bakit? Kasi you can always go wrong doing business pag hindi mo alam ang ginagawa mo. Pag ang pera mo, inilagay mo sa isang sistemang hindi mo alam kung anong ginagawa mo, automatic consider it gone. Ubus na yan. Pero hindi ka magkakamali kahit kailan dun sa konsepto na pag hindi mo pa alam kung anong ginagawa mo, dugtungan mo pa ipon mo. Hindi mo pa rin alam kung anong ginagawa mo, dugtungan mo pa ipon mo. Hindi mo pa rin alam kung anong ginagawa mo, dugtungan mo lang ulit ang ipon mo. You can never go wrong sa pag-ipon hanggang mamatay ka. Pero you can always go wrong and you can always lose money sa paglalagay mo ng pera mo sa isang sistema hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Simple, no? Sobrang simple ng konsepto. Ang ibig sabihin yan, aralin mo muna kung anong gagawin mo. Pagpalagay mo, okay na at sapat na yung naaral mo para kumilos ka na, then that's the time para kumilos na. Pero barya-barya lang. Hindi pwedeng buong 50 may lalagay ko na rin dyan. 2,000 lang, 5,000 lang, 5%, 2% lang mismo nung kabuuan nung meron ka. Para malugi ka man, ayos lang. Even better, isabay mo ngayon sa paghahanap buhay mo. Bakit? Kasi yung paghahanap buhay mo, yun na nga yung paraan para magkaroon ka ng pera. Yun mismo yung paraan kung paano ka nakaipon. Ituloy mo ngayon yung hanap buhay mo habang binabanatan mo ngayon kung ano man yung gusto mong gawin sa ibang lugar. Yan, you can never go wrong. Hindi ka magkakamali sa ganyang sistema. Tuloy mo lang yung hanap buhay mo, mag-ipon ka lang ng tuloy-tuloy hanggat hindi mo pa alam ang ginagawa mo. Yung iba tanga eh. Magsisimula ka pa lang ng negosyo, hindi mo na alam kung papaldo yan o hindi. Nag-resign ka kagad, bukas wala ka na ngayong pera, naubos ngayon doon sa pagnenegosyo mo dahil sa bills mo. Lalamunin ka ng bills mo, papaalala ko lang sa inyo. Pero tignan mo, pagka tuloy-tuloy ka lang na nagtatrabaho, tuloy-tuloy ka lang na nag-iipon, yung sobrang oras mo at yung sobrang konting pera mo, yun ngayon yung pinagkakasya mo para makapagsimula ng kahit na anong maliit lang muna na endeavor sa umpisa, hindi ka magkakamali ron. Kasi pumalpak man yung endeavor mo, you still have your money-making job. At the end of the day, hindi ka magkakamali kapag ipon ka lang ng ipon. Pilipinas, walang ibang mag-a-advise sa'yo ng ganyan. Karamihan sa mga influencer sa Pilipinas, lalo na pagdating sa finances, ang ituturo sa inyo, gumastos ka ng gumastos, ubusin mo pera mo. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin akong sumasagot sa mga tanong. Mananatili akong hindi interesado sa politika. Mananatili akong hindi interesado sa pera. Mananatili akong hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili pa rin akong sumasagot sa mga